Ito naman ang pag-usapan natin. Ito mga kababayan, matatawa ka talaga dito sa mga pinagsasasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil dito raw sa 18 kargador or 18 basurero, mga kababayan, isa-isa mo daw tanungin. Siguradong mamimilipit at mawawala sa script ang mga ito. Kung kay Attorney Larry Gadon, mga kababayan, na sinabi niya, scripted na nga, mali-mali pa, dito naman kay dating Senador Antonio Trillanes, mamimilipit at mawawala daw sa script ang mga ito, mga kababayan, kapag isa-isa mo itong pinagtatatanong. Ganun po mangyayari dyan. By the Gatchalian bloc in the Senate. This comes days after the alleged bagman tagged more individuals in the flood control scandal. Oral But as they defamation ba, drag more names Joyce? into the controversy, Thank their you. legal battle is also escalating with the threat of more libel complaints. Let's get on point with former Senator Anton. Hindi, oral defamation at perjury doon sa nag-aakusa. Pero yung doon sa tawag dito, yung naghimok doon sa tao na magsalita ka, babayaran kita ng 5 million. Magbigay ka lang ng false testimony. Hindi ko alam kung anong kaso ang ano doon. Pero sigurado tayo, oral defamation, perjury doon sa tao na mag-aakusa, doon sa binayaran. Antonio Trillanes. Good Okay. evening, sir. Thank you for joining us tonight. Good evening, Willard, and to our viewers. Sir, let me start by asking for your reaction on the decision of the so-called 18 Maleta boys to skip today's Blue Ribbon Committee hearing called by the bloc of Senate President or Acting Senate President Sherwin Gatchalian and instead chose to appear in a press conference in the office of Senator Robin Padilla. Your thoughts, sir? Yan pong 18 Maleta boys na yan, makikita nyo yung pattern. Tinatago sila nila Baligod from cross-examination. Kaya gusto nila yung correct. mga controlled environments like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador. Pero hindi nila maiwasan yan. Sa susunod na tatawagin sila ay obligado na silang humarap doon. At doon malalaman bawat isang dyan sa mga Maleta boys na yan ay tatanungin kung ano ba ang kung totoo bang sundalo sila, paano sila natanggal sa serbisyo, paano, 'di ba? Kung ano yung mga kaso nila, malalaman 'yan ng mga kababayan natin. At individually tatanungin sila kung ano ba talaga yung nalalaman nila sa bawat na sinight nila. Mamimilipit po 'yan pagka bawat isa diyan ay tinanong ng mga senador, mawawala na 'yan sa script. Ganun po. Kasi mga kababayan, sorry kung putulin ko. Kasi yung isa dito, ang alam ko etong tao na to na nasa gilid, nasa likod, mga kababayan, wait. Eto, yung iekesan ko, eto, alam kong aide yan dati ni VP Sara Duterte, mga ka-GP. Yan yung tao na nasa likod na yan, yung inikesan ko, ay meron tayong kuha niyan nung sila po ay nangahawi kay Sara Duterte, mga kababayan, yung hinahawi nila, tapos wala naman mga tao, puro upuan lang. Natatandaan nyo yon? Yan, ang alam ko sigurado ako na yan ay kay VP Sara Duterte. Kasi nakita ko yan nabalikan ko nga kanina. Sana nandito pa yung kopya ko. So, ang gusto kasing sabihin dito ni Antonio Trillanes, mga kababayan, etong mga taong to ay ma-background check. Makita natin kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng mga to. Ay, sino ba talaga itong mga taong ito? Baka mamaya mga kababayan pinulot lang kung saan, 'di ba? Tapos binayaran lang talaga. Doon natin mahuhuli kung ano talagang uri ng tao, pagkatao meron itong mga to. Sino ba yung kanilang pinasukan na trabaho, mga kababayan, para sabihin nila na sila talaga ay nagdi-deliver ng pera. Ay wala pala dito, di ko na i-save. Anyway, tuloy natin yung kay Senador Antonio Trillanes. Mangyayari dyan. Inaasahan niyo ba, sir, na sila ay patuloy na ipapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at na magkakaroon ng threat
na sila ay maaresto kung sila ay patuloy na magde-defy doon sa subpoena? Ganun po talaga ang mangyayari dyan. They don't have any choice. Pag humarap sila dyan, talagang mamimilipit sila. Paglubid ng kanilang istorya. Tapos naman, kung hindi naman sila attend, may issue naman sila ng warrant. Kaya Oo, from they will Senate. have to pick their poison. This afternoon, sir, two of the bagmen, through their lawyer, admitted that they made a mistake in claiming that Senator Loren Legarda received money. How do you think this affects their credibility? Alam niyo po, yan na naman ang panghuli na patunay na talagang gawa-gawa nila lahat yan. Nakita nyo, very random yung pag i-include ng mga pangalan. Kapag kakampi ka na, tanggal ka na. Kapag kalaban ka na, isasama ka naman. Ganyan po yan. Si Baligod, ganyan ang reputasyon niyan simula pa nung Napoles Oo, sa scandal. Yung listahan paiba-iba. Tapos may nadadagdag, may nababawas. Depende yun sa mga pag-uusap nila. Oo, tama. Yan yung binabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan. No, yung kay, tawag dito, kay Senador Miriam Santiago. Kasi nagalit sa kanya si Miriam Mga kababayan, sabi sa kanya ni Miriam, ipapadisbar kitang hinayupak ka. Sabi niya gano'n, di ba? Alam niyo naman kung paano magsalita yun si Miriam, diretsahan, di ba? Oh, sabi niya, ipapadisbar kita. Napakasinungaling mo. Bakit nakalagay yung pangalan ko dyan? Bakit niyo ako dinadawit? Wala naman akong kinalaman dyan. Sige nga, ilabas niyo yung katotohanan. Ilabas niyo yung ebidensya laban sa akin. Anong sabi ni Baligod, mga kababayan? Sabi niya, ay hindi po ma'am. Hindi po kasama yung pangalan nyo sa original list. Aray ko. Ganon siya. Biglang natakot. Parang ganito rin yung ginawa kay mga ka-GP Natics. Dito kay Loren Legarda. 'Di ba? Hindi raw nila nakita si Loren na hinatiran ng maleta. Aray ko. Hindi ko alam kung ano yung point niya. Hindi mo nakita personal, pero bahay niya yung pinaghatiran ninyo. Tapos si Erwin Tulfo, hindi mo nakita ng personal. Isinama ninyo sa listahan. Aray ko. Diba? Selective, mga kababayan. Hindi natin malaman kung ano ba talaga yung kanilang mga basis. Kung paano ba nila kinukuha talaga yon. Kaya ito po, no, na doon lang dun sa mga nagbanggit sa pangalan ko. Mali na kagad, 2 beses siyang nag-appear, no? Oo. Ilang beses, 3 o 4 na beses plus yung affidavit pa, at bawat appearance Mali-mali. o official statement nagbabago. Oo. Kaya Nagbabago kasi sabi nung una, residence daw ni Trillanes. Tapos biglang napunta, mga kababayan, doon sa kanyang, tawag dito, headquarters ng Magdalo. Aray ko. Natatawa ko, mga kababayan, matagal na palang sarado yung headquarters ng Magdalo na yun. Aray ko. So, sino pinagdeliveran nila doon? Mukhang tumingin lang sila sa internet, mga kababayan, nag-research lang sila doon ng konti, nakita nila, dito na natin sabihin sa, headquarters ng Magdalo. Aray ko. Ang tagal na daw nung sarado Parang 2023 pa ata o 2024. kanina Oo. ay hopefully matapos na yung kaso ng mga nauna, pero magpa-file pa ako ulit ng panibagong kaso sa kanila. Naku po, ubos ang Paano pera. po ba, sir, itong panibagong kaso na plano nyo pong isampa laban sa kanila? Dito na lang po, I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, Correct. yun yung makakasuhan, at kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those Nako po, kasama pala sila. So yun po nagsabi, nung una, ang sinabi, doon daw hinatid sa residence ko, Oo. 6 na maleta. Tapos nung Thursday, sinabi, doon naman daw doon sa aking opisina sa Quezon City hinatid yung mga maleta, 6 na maleta. Doon naman sa affidavit nila, ang sabi nila, 2 maleta yung ibinigay sa akin. So itong mga ito, dapat galingan nilang pag-memorize ng script kasi magkakabuhol-buhol talaga. So yun po talaga ang insistence nila, sir, na mayroong script at syempre mayroong direktor at nasa likod po nito.
Sigurado yan. Maliwanag po kanina dun sa press con nila Baligod, nadulas siya eh. Sinabi niya na pinagplanuhan nila yung mga sasabihin. Sinabi niya yon in those words ni Baligod. Tapos sinabi rin niya na nire-review niya nila yung mga sasabihin. So, dito mo makita na talagang may... Yung sinasabi pa niyan, mga kababayan, ay pinatotohanan pa ni Attorney Melvin Matibag. Bakit kanyo? Kasi yung, di ba, pinatawag yung 18 basurero, mga kababayan, tapos yung 5 yung pumirma. Yung iba, mga kababayan, hindi po pumirma. Di ba? Tapos ngayon, sabi ni Attorney Levy Baligod, yung mga natitira, kung pwede, yung 5, pwedeng hugutin ko at re-reviewin ko lang, mga kababayan. Tapos nung hindi pumayag ang NBI, hindi na, mga ka-GPnatics, hindi na rin niya po pinapirma yung 13. So sabi niya, kailangan dumaan muna sa akin, titingnan ko muna, teka lang, mga kababayan, bakit ikaw magre-review? Kasi yun ay personal recollection nila. Kung ikaw ang magsasalita, kung ikaw ang magre-review, ano to, personal recollection mo? Aray ko. 'Di ba? Parang lumalabas na ikaw lahat ang may gawa. Kasi ikaw ang magre-review, di ba dapat sila? 'Di ba? Kung ikaw ang magre-review, it's tantamount na meron kang kinalaman sa mga sinasabi or mga pinagsasabi ng 18 basurero na to. Aray ko. 'Di ba? Sino ka para mag-review? Kung ikaw ba may sariling experience, may personal recollection? nagkakamada ng mga sinasabi nila. At sino po ulit ito, sir? Kung maaari po ninyong sabihin. Si Baligod mismo. Ang Si Baligod. nagsabi doon na pinagpaplanuhan nila kung ano yung mga sasabihin. Sinabi niya kanina doon sa kanyang press con with Robin Padilla. So, ewan ko kung nadulas siya o iniisip niya okay lang yon. Either way, it shows na talagang hindi ito. And sabi ko nga sa inyo, once mag-appear yan sa isang forum Taba, Mamulis na Biminda. pwede silang tanungin directly, mamimilipit yan. Kung maalala ninyo, di ba nung sinumpi na yan sa NBI, di ba ayaw nilang ipaharap? Tapos kinalaunan, joint affidavit yung binigay. Tapos yung 6 na nagbigay ng statements, gustong bawiin ni Baligod mula sa NBI. So, ilang beses na to, very, very obvious na talagang ayaw nilang isubject ito sa cross-examination kasi talagang mabubutasan yung kanilang kwento. Kayo ba, sir, ay naimbitahan na ng either of the 2 Senate blocks ngayon sa Senado na mag-attend sa isang inquiry? Hindi pa po ako naimbitahan noong legitimate na Blue Ribbon Committee na headed by Senator Erwin Tulfo. Yun naman kay Marcoleta, ano lang naman yun eh. Parang kwentuhan lang naman yun. So, saka na lang pagka meron siyang personality. Kung umattend siya doon sa committee ni Senator Tulfo, pwede niyang request na maimbitahan ako, doon ako sisipot. Alright. Para parehas, At diba? as a former senator yourself, sir, what do you think of the current leadership gridlock in the Senate? Ano po, wala namang gridlock yan. Pinipilit na lang ni Cayetano, no? Totoo. So dumadaan siya doon sa 5 stages ng grief, ano? So in denial siya. Tapos naggalit-galitan siya. Tapos ngayon nagne-negotiate na kung pwede daw ba silang joint signatory ni ano. So kung lang eventually pupunta siya sa acceptance stage niya. Ganun lang naman yan. In fact, itong si Senator Legarda, dun sa kanyang letter kay Senator Tulfo, in-acknowledge niya na na ang chairman ay si Senator Tulfo. Oo. So, kaya marami, kinalaunan ay ganun na mauwi yan. Walang employee ng Senado na sumusunod kay Cayetano. Correct. Lahat sumusunod na kay Senator Gatchalian. So,
Tama yung sinasabi ni ni dating Senador Antonio Trillanes. Bakit kanyo mga ka-GP? Kasi kung pagmamasdan niyo po yung pinakita kong larawan kanina ni Attorney Lisa, mga kababayan, ito ay nagpapatunay na gusto makipag-negotiate nitong si Alan Peter Cayetano sa Malacanang. Aray ko. 'Di ba? Kasi kung galit talaga siya, mga kababayan, sinisisi niya ang Malacanang, bakit siya ngayon lumalapit kay First Lady Lisa? Aray ko. 'Di ba? Oh, ang nangyayari diyan, galit siya. Mga ka-GP, pero lumalapit siya, isa lang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, nanliligaw si Caldero. May gusto siyang gawin, mga kababayan, na Malacanang lang. Or kaya sabihin natin, impluwensya ng Malacanang ang makakatulong. Kaya lumalapit po ito, nakikiusap, mga kababayan. Aray ko. Kasi di ba binabanggit kanina ni Larry Gadon, sabi niya siya daw ay bababa sa pwesto pero ang kailangan gawin siya daw ang maging presiding officer sa impeachment nila ni Sara Duterte. Aray ko. Oh, di ba? Yun ang ayaw nilang bitawan. Tinanggap niya na nga po yung sinasabi ko sa inyo yung palitan ng liderato. 'Di ba? Merong pinakita ko sa inyo kahapon na video na kung saan sinabi niya by having 12 mga kababayan pwedeng mapalitan yung mga leaders ng komite at mga members. 'Di ba? Pero ang sinabi niya except lang doon sa Senate President kasi mananatiling vacant 'yon. Pero hindi niya sinabing vacant, mananatili 'yon na siya pa rin daw ang Senate President. Aray ko. Pinagpipilitan niya. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ni Antonio Trillanes, mga kababayan, nandun na talaga Una, ayaw galit-galitan, 'di ba? Sunod, mga kababayan, nandun na siya sa stage na kung saan biglang nangingi na lang ng double signatory, 'di ba? Kay Win Gatchalian hindi naman siya pinagbigyan. Oh. Kasi nga, mga kababayan, ang gusto niya mangyari, parehas sila magpasya. Hindi naman pwedeng ganun 'yun. Ang tawag niya pa nga tawag niya Senate of the Philippines daw yung faction niya at ang Senate daw ni Win Gatchalian ay Senate of the Malacanang. Aray ko. 'Di ba? Bastos Tapos lalapit doon sa sinisiraan niya. Kapal na mukha. Wala na, no? Even sa mga website ng Senate, Oo, tinanggal tama. na siya bilang Senate President. Si si Gatchalian. Senator Win ang Senate President pro tempore. Yun po. So walang kaguluhan. We'll just take a short break, sir, and we'll continue our discussion with former Senator Antonio Trillanes when we return. Stay tuned. This is On Point. Na isa from Senator Cayetano, or dapat hubang may tumalon mula sa grupo niya papunta sa grupo ni Senator Gatchalian? yun po yung pinakang madali, Meron na yan. no? Kung may lilipat na isa from Alan's group to Win's group, pwede yon. Pero kailangan mag-conduct ng special session. Ngayon, mga ka-GPnatics, tawag dito, nagkaroon po kahapon ng lindol sa Jensan, sa Mindanao, sa Davao. Ngayon, pwede itong maging dahilan ng pagpapatawag talaga ng special session. Well, totoo lang, mga kababayan, nung una pa lang, kahit hindi nangyari yan, ay pwede magpatawag ng special session ng Pangulo natin. Dahil mayroong mga nakabinbin na mga batas, mga bills, na dapat kailangan matugunan at maipasa. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, syempre, kapag yun nangyari kahapon, kailangan natin makapagpasa din ng mga bills, lalong-lalo na sa budget. 'Di ba? Sa mga emergency budget na yan, mga kababayan. So, pag nagpatawag ng emergency, ng special session ng Pangulo, pwede na nilang gawin, mga kababayan, na mawalan na talaga ng silbi itong si Alan Peter Cayetano. Yung tipong, wala na siyang babalikan, wala na siyang maiaangal, kailangan lang talaga na mga kababayan, makapag-elect na sila ng bagong Senate President. No, hindi yung acting lang. Para itong si Alan Peter Cayetano, wala nang may angal. Aray ko. Wala na siyang
masasabi mga ka-GP Natics? Ang presidente, mag-request sila ng special session para ma-effect yung formal election ng Senate President. Correct. Dahil hindi pwedeng kahit lumipat na in theory, pero habang hindi yan na-operationalize through a session in the Senate, wala pa rin. No? Si Sherwin pa rin yung pro tempore na status. Pero given the situation now, ultimately bibigay si Senator Cayetano dahil wala nang nakikinig sa kanya na mga officers ng Senado. Pagka nag-insist siya, no, pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain, no? Ganyan po 'yan pagka nagde-defy ka ng order, ganun po 'yan. Kaya siyempre gusto nila yung gulo, papakita nila sa publiko, but they don't have anything Wala. Kahit tanungin nyo, bawat empleyado sa Senado, sino yung Senate President na de facto na sinusunod nila, sasabihin. Wait. Sabi ni Aisharin Lagmay, hindi po ba 22 na kung ang senador wala si Jinggoy at nakakulong at Bato na nagtatago? Well, mga kababayan, base sa pagkakaunawa ko dahil itong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay may kasong plunder, automatic suspended po siya. So, hindi na siya isasama sa bilang. So, 23 na lang sila. Si Bato kasi, hindi natin ma-determine if he is out, na nasa labas na ng bansa or nandito pa sa Pilipinas. So, hindi pa rin siya binibilang. So, 23, mga kababayan, ang malinaw na bilang ng mga senador ngayon, hindi 24. Okay? Medyo questionable pa kasi kung out of the country etong si Bato de la Rosa Kasi hindi natin alam kung saan siya nagtatago. Sabihin nila si Senator Win Gatchalian. Ganun lang po yun. At nakipagpulong na nga po yung union na mga employees ng Senado kay Senator Win Gatchalian. Sir, you once stood as a senator judge sa kaso naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Are you worried, sir, that maapektuhan ng current leadership struggle sa Senado yung napipintong impeachment trial ni VP Sara? Hindi po. I'm not worried kasi nga po merong mekanismo ang Senado to deal with unruly senators or those who would try to defy or was this mutiny against a duly elected acting Senate President. So, subukan natin, senaryo, July 6, magsisimula, magpe-presiding officer, si Senator Win Gatchalian. Kung makipag-agawan ng upuan si Senator Cayetano, idadirect lang yung Sergeant at Arms to detain itong si Senator Cayetano. So, tapos na. Di ba? Wala nang pwede. Ngayon, kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ganun lang po ang sistema dyan. They can create a scene, which yun yung gusto niyan palagi ni Alan, pero may mekanismo. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, dapat, tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Basta ho, sir, may quorum, po? Yes, 12 po yung quorum based doon sa basis nila na natanggal na, wala na si Bato tsaka si Jinggoy. So 12 pa rin yung quorum at may na-establish na po yan. In fact, hindi nga kini-question ni Cayetano. May Alan sa Supreme Court yan. Dapat nag-file na siya ng appropriate cases sa Supreme Court para ma-assert niya yung sinasabi niya.
Kaso hindi. Tama po, 11 and a half. Kaya lang hindi naman po binibilang yung 11 and a half eh. Mga kababayan, as per Coco Pimentel, hindi binibilang yung 11 and a half. So it should be 11 plus 1, so 12, mga ka-GP. Ganun daw ang bilangan ayon kay Coco Pimentel. Kasi nga alam niya, di pinisart, tapos na ang boxing. Tungo naman po ako, sir, sa ibang issue. Meron ho ba kayong impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa? Ganito po, no, maraming mga leads na natatanggap, pero kailangan kasi talagang i-verify itong mga leads na ito para masigurado natin hindi tayo mini-mislead, no? O Correct. dinadivert kung saan. Kasi pag malapit na natutumbok mo na, pwede silang magbigay ng ibang impormasyon para malihis ka. So, ano ho yan? It's a difficult process, pero Tama. Royal November, tama ka. Wala naman kalahating tao. Tama yon. Ganon yung sinasabi ni dating Senate President Coco Pimentel. That's why, mga kababayan, hindi niya binibilang na 11 and a half. 'Di ba? Wala naman daw kalahating tao. Tao naman ang pinag-uusapan diyan, mga kababayan eh. 'Di ba? Eh kahit naman pandak, mga kababayan, maging kalahati man siya sa height, hindi pa rin siya kalahating tao. 'Di ba? Eh pero GP, paano yung nahati yung katawan? Visit kayo. Yun naman ay hindi naman talaga. Tawag dito, galing sa aksidente yon o kaya naman, mga kababayan, tawag dito, yung sa mga normal na tao, walang ganun, di ba? Wala talagang kalahati. It should be buong tao. Pag sinabi mong tao, hindi naman iisipin yan kung kalahati. Di ba? Oh. So maliwanag dyan. At yung binabanggit pa ni dating Senator Antonio Trillanes hinggil po sa pagtatago ni Bato, maaring nangyayari yan eh. Yung mga minimislead tayo, mga kababayan, na kung saan po mahuhuli na, alam na kung nasaan, biglang may lalabas. Ayon nga sa mga report ngayon, baka pulis lang din ang nagbibigay ng impormasyon. Kapag malapit na matumbok, biglang magsasabi, ay nandito si Bato. Para pag pinuntahan, wala na, mga kababayan. Doon sa area na na standby status sila, bigla na lang aalis, makakagala na o makaka-escape na itong si Bato de la Rosa. Diba? Oo, tama. 11 plus 1 equals 12 lang. Ganun po, mga ka-GP. Paano kung may nag-abstain, GP? Saan po? Nag-abstain sa botohan ng ano ba to? Botohan ng Senate President? Or sa ano lang? Kasi pag sa Senate President, mga kababayan, ano talaga yan? Absolute 24. Absolute siya na 13. 13 talaga yan. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kababayan, na nakakulong si Jinggoy. Hindi natin pwedeng sabihin nagtatago si Bato. Basta sa Senate President, absolute 13. So ang basis niyan is yung 24. Pero doon sa mga committee chair, committee leadership, committee membership, mga kababayan, pro tempore pababa, ano lang yan. Ang mga basis niyan, depende po kung ano talaga yung mga meron sa kasalukuyan. Kung katulad niyan, ang nakikita natin, si Bato, nawawala. Kaya lang sabi ng iba, mga expert, di natin pwedeng bilangin kasi hindi natin alam si Bato kung nasa ibang bansa. 'Di ba? Kung nasa ibang bansa, menos na kaagad siya kasi wala tayong compelling power or ang senador o ang Senado para ipahatak agad-agad doon si Bato tapos hilahin dito sa Pilipinas. Ganon din po sa kaso ni Jinggoy, siya ay nakakulong. Hindi mo naman pwedeng utusan doon, mga kababayan. Meron ngayong sabihin natin session. Papuntahin mo yung Sergeant at Arms, pakuha mo kaagad si Jinggoy. Hindi naman pwedeng mangyari yon. Okay, so ang basis nun, depende po sa present na mga senador. Ganun lang. 'Di ba? Okay? So ayan po, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming at magkita-kita po muli tayo mamaya ng konti. At maraming salamat po muli sa lahat ng mga naririto, mga kababayan. Thank you so much dito po kay Royal November, Ligaspi, Lito Braga, Ana Belier, Mother Tess, Liza Labres, Jenny Ramos, Ardayan, Norilyn Cruz, kay Ariel Hilario, Ati Cholang,
Shoutout din mga kababayan kay Epitacio Mercurio, Asherin Lagmay, Liza Labres, syempre kay sino pa ba? Liberty Arcega, Lina Villalon. Shoutout din mga kababayan kay Jennifer Ramirez, Corazon Taiko, Northern Kumot. Shoutout din kay Crispin Fonasher, kay Marilyn Ortegero. Shoutout din kay Jesusa, kay Banji Azay. Shoutout kay Ron Reyes. Shoutout din kay King Tabman. Shoutout kay sino pa di nababati dyan? Leia Bautista, shoutout po. Kay Tanggol Dalisay, shoutout kay Princess Paris, Corazon Villar, Noraline Cruz, Cordapia Macoy, Myra Fe Abriol, kay Jennifer Ramirez, kay Ana Belie, paulit-ulit na sino pa ba? Ganing Archola, Angelita Arbon. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan, sa lahat po ng mga hindi natin nabate. Ma'am Elvira Sumera. Ano ba yan? Bakit ganon? Okay, sa lahat po mga kababayan, thank you at magkita-kita po muli tayo mamaya. Bye-bye guys. Paskachi.